Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, papakilala ko sa inyo si Ibo. Si Ibo, siya yung talaga sa akin, nagugupit simula 2022. Naalala mo pa yung unang gupit ko sa'yo? Yung kasagsagan nung lockdown. Lockdown. Naalala Nung mo pa kung unang ano gupit? laya, di ko na tanda. Di mo natanda? Patay tayo dyan. Unang gupit ko kasi, talaga ako, ang pangalan nun, home service. Or service Oo, kasi napapansin ko sobrang valuable na ng oras ko noon kasi online, nagnenegosyo ako online. So nagbook ako sa isang, hindi ko na babanggitin yung pangalan, pero nagpabook ako doon sa barbershop na yun. Tapos siya yung pinadala nung barbershop na yun, siya yung parang available at the time. area. Di pa kami dito, no? Sa maliit pa yun. Sa... Better Living. Mm. Tapos nung siya yung pumunta, yung ginupitan niya ako, tapos nagustuhan ko, basket yun. Basket yung una kong Summer kasi yun, tapos kakauwi ko lang galing Amerika. Yun. Pagdating ko dito, May, sobrang init. Pagupit ako, pakalbo ako, basket. Pababuk mo nun. Mahaba, sobra. Sobra. Tapos ever since, siya na humawak ng buko. Tara, Ibo, simula tayo. So, ayun, ilalagay ko yung niya dito. Siguro mamaya na lang pagtapos. Lalagay ko yung contact number niya. Ano bang gusto mo? Number o Facebook? Kahit anong gusto nila kunin. Hindi, Facebook na lang para Facebook, kontrolado mo. Kasi kapag number, di mo kontrolado may man-trip. Ay, sa Kunyari, bagay, bata. Pag Facebook, pag nag-chat sa'yo, kontrolado mo, kung papansinin mo, hindi. Sa bagay. Kasi kapag number lang, minsan may pagkasuplado ko konti. Oo, mahirap din. Baka may scammer. baka man-trip, sabihin, naanakan mo ako. Patay tayo. Atay. Baka may man-trip, no? Hindi, yan. So sabi ko, ba't kaya hindi ko i-record to? Para at least, kasi ang ganda ng kwentuhan namin lagi na ito ni Ibo. Lagi kami nagkakwentuhan. Hindi naubusan, no? Oo, hindi naubusan. Sabi ko, i-document ko nga yung namin ni Ibo. Yung Story, namin, banding namin. Oo. Ang na ito, ang lalagay kong title dito, Kwentong Barbero. Yan! Pwede. Yan ang title ng podcast natin, Ibo. Kwentong Barbero. May katotohanan naman. Oo, hindi naman, pero syempre, hindi siya literal na kwentong barbero na, hindi, literal pala siya. Kasi yung metapora, di ba, pag sinabing barbero, hindi totoo. Di ba, barbero ka Hindi. Ito naman, kwentong barbero. So, ako mag-i-interview sa'yo. Okay? Ako mag-i-interview. Na ba? Hindi, okay lang. Okay, so, Okay. Ibo, kasi syempre, pansin ko lang sa mga kalalakihan, sobrang importante talaga ng buhok. Okay, hindi naman to the point na OA na, di ba? Pero kumbaga importante lang na you look good, di ba? Na maayos ka tignan. So, ngayon, Ibo, tanong ko, ilang taon ka nagsimula maggupit? Tsaka paano ka nahilig? Bata pa ako. Siguro edad ko, unang hawak kong kunting 12 anyos. Hanggang 13 anyos. Ano ba 12 anyos? Anong high school yun? High school na ba yun? Elementary. Elementary? Kasi late ako na mag-aaral Mm-hmm. Kaya puro puro trabaho din. Puro hustle ka rin. Pero stable naman yung buhay namin noon. Pero gusto mo lang ng rock. Oo. Meron naman kami, may trabaho na. May pangbaon. Meron naman talaga totally. Negosyo mother ko noon. Airpot ko, nasa regular trabaho naman, munisipyo. Parang ayaw ko lang iasa lahat. Tapos nasanay na sa tropa. Halos kami mga kababata ko, ganun ang racket namin. Ano kami, saan kami kumukuha ng pwede pagkaperahan. Tipong hihingi mo pa, pwede mo namang gawin. Discard yan. Saan ka ba talaga laki, Ibo? Saan ka... Laki mga Tagig. Tagig. Ang mga taga-babata ko, tuktukan. Hello. WhatsApp sa inyo. Yun, no? Mga kababata ko, batang palengke nga pala. Batang palengke? Tawag namin ng batang palengke, 90s. Ano ibig sabihin ng batang palengke? Doon kayo nag-i-standby? Hindi, I mean, yung lugar na yun, dati palengke talaga. Ngayon, naging cover court. Ngayon, iba na. Ngayon siya, approved na siya. Pure gold na siya. Pure gold na ngayon? Wala na, So, nilipat na yung palengke noon kung Kaya tawagin yung palengke. Kaya kami noon, mga 90s noon, batang palengke. Hanggang ngayon, nag-banding-banding kami. Talaga? Ano to mga kababata mo? Magkakilala pa rin kayo? Solid. Ano ba kami doon? Palagay na natin mga 90, 80,
89. Wala pa 89. kamalay. Batang-bata Batang-bata pa kami. Batang-bata. Magkapit-bahay kami yun. Paano ka naglakas ng loob na parang, sino yung una mong parang ginawang sample? Bata ba? O wig? O ano ba? Paano ba dati yung nagsimula? Mga babata ako rin. Sa kayo mga kaklase ko. Testingan lang kayo, no? Kaklase ko. Oo, klase mo. Yung one time na yung walang teacher. Mhm. Hindi Gupitan walang teacher. kayo? Gala kami. Uwi kami maaga. Mm. Dahil kami rin sa Milunan. Meron pa kang pinakain kami ng ano eh. Umiyak yung isang kasama ko doon eh. Takot na takot eh. No. Pinakain kami ng Milunan. Kinuha namin. Nakakala na ang kwento niya. Sa tito daw niya. Yung pala. Sa badal sabi, nagdanakaw kami ng milon. Na melon. Oo. Trip, kulit bata. Oo. Kulit bata. Eh, hanggang nakarating kami sa bahay. Ayun, kwentuhan. Mhm. May iba. Ayun. Minom kami ng emperador. Okay. Ayos. Yung mga trip nyo dati, ah. Oo. Okay. O tapos, Yun. eto, since okay naman talaga ang buhay nyo na, hindi naman sobrang okay siguro. Di naman. Pero, Di naman. ang tanong is, saan mo dinadala yung mga pera mo? No, syempre, kunyari, dumadami na yung gupit mo nun, nagugupitan. Yun. Saan mo dinadala? Inuman, talagang tropa-tropa, Tropa. ganun, tropa. Yun ang bisyo mo ng tropa. Tropa. Parang hindi ako masaya kapag di ko sila nakaka-banding, gano'n. Mm. Nakalimutan ko yung kinabukasan ko. Mm. Alam mo, ito mga bossing, sa mga nanonood dyan, believe talaga ako sa mga nakikilala ko, mga haslero talaga. Kasi ako, kahit ganito na nakikita nyo na active ako sa social media at humahasel, late na talaga ako, late bloomer na ako. Nagsimula akong humahasel, college na. Tapos, ano lang yun, testing lang. Hindi siya yung sagad-sagad talaga na tulad ngayon. Kaya natutuwa ako sa murang edad, nakakahawa ka na ng pera dahil sa skills mo, sa talent mo. Parang nalulupitan ako na, uy, ayos Di ba? Kaso nga lang yung sa akin nun, di nagamit sa magandang paraan. Hindi mo pa alam eh. Oo, Tsaka di ko alam influensya paano ng yan kaibigan eh. Oo. Influensya Kapag ng marami kaibigan. kang kaibigan, yun talaga. Eto, Ibo, pangalawa kong tanong. Kailan mo napansin na mga anong year na yung mga gupitan, umaangat na yung presyo? Kailan mo siya? Kasi di ba dati, hindi naman talaga ganun ka, Hindi mayaman ka na pinapansin, eh. oo. Hindi mayaman ka na kung magbo-Bruno ka, David Salon. Hindi tulad ngayon na kahit mga local barbershop sa mga commercial space, ang tataas na rin maningil eh, no? Dati naalala ko, mga gupit ko, 75 lang yung talagang Pero baka 50, 50, 35. Ngayon, pinakamababa na yata ang GR ko, 100. Oo. Pero yung iba, nagwa 120, 150. Kasi, ano na yung gupit eh. Hindi na siya yung Dati lang na. old school. Talagang detalye na yung gupit. Binabayaran na yung talento nyo ngayon talaga. Detalye, hindi na siya yung Tulad dati. pak. Okay na yun. Packing, gano'n. Totoo. Hindi na siya ganun no? Dito na talaga. Nakita mo ba na magiging ganito yung future ng gupit o hindi? Kasi dati hindi naman ganito talaga ka, top, mid-fade, ganito, tas 2 black, sobrang detalyado. Nakita mo bang magiging ganito siya? Hindi ko na nakikita ko na lang kasi, ano ba to? Hindi ko Hindi mo nakita. masabi. Oo. Kasi dati sobrang basic kaya, 2x3, crew cut. Basic lang sa amin yun. Oo. Kaso nga lang, ito ngayon, talaga, salamat din sa mga, yung mga bagong labas na mga barbers. Sila yung Nagpaangat ng value. nagpapaangat. Galing, no? Sila Sila kaya nagpaangat. sabi ko, kahit baguhan man sila na barbero, di lang, baguhan. Sila yung nagpataas ng Value. kalidad ng sa yung industriya ng paggugupit. Umangat talaga, no? Kasi ito, dito na pag-uusapan na parang, yung mga bossing nanonood dyan, malamang mga lalaki, halos lahat ng nanonood sa akin. Halos, puro pagupit kami, puro papogi, pero siguro ito, maganda na makuha namin yung insight ng mismong barbero na ganun pala, na kayo din mismo, nagandahan sa tinakbo ng industriya, sa pagbabago ng industriya nyo, no? Na bigla siyang naging ganito na biglang, yun nga lang, ikaw, ano tingin mo sa mga barbero na, naalala mo ba yung issue dati? Yung doon sa isang malaking barbershop na sikat sa mall. Tapos ngayon, ang sabi nung, alam mo to sigurado ako. Okay. Ngayon, isang sikat. Ngayon, sabi nung bata, Tay, gupitan mo ako ganito, mid-pay, bababa. Basta yung eksakto. Sabi nung barbero, medyo may edad na yata. Oo, sige, go, kaya ko yan. Something like that na umuo siya. Ngayon,
binidyohan nung customer. Nagalit, sumamaloob kasi kumbaga sabi natin pumangit siya, yun yung naramdaman niya. Parang yun yung buhok niya nagbibigay ng confidence sa kanya. Anong masasabi mo dun? Sa nangyaring issue na yun? Tingin mo sinong, hindi naman sa may kasalanan na, pero anong insight mo Di lang? lang nagkaintindihan yung dalawang parig eh. Di rin siguro masyado nagtanong yung isa. Oo. Yung isa, alam ba, si client, sinabi niya yung ganun gupit, hindi niya alam kung ano yun. Tapos si Barbers naman, alam, pero minsan hindi niya alam ano kalabasan ng buhok. Depende kasi sa ano ng buhok eh. Oo. Pero tingin mo ba yung barberong yun is equipped sa mga modernong gupit? Tingin mo alam niya? Hindi. Hindi ko Hindi mo ano eh. masabi. Pwedeng nagkamali lang siya, hindi lang nagkaintindihan no? Oo. Pwede rin ganun no? Kasi mahirap din magsabi. Oo, Lalo mahirap. na wala tayo sa actual Oo, ngayon hindi eh. naman natin kilala din kasi yun. Baka naman talagang marunong talaga siya tapos Oo. nagkadalihan lang sila. Baka iba yung rinig. Eh, Minsan, importante. minsan kalaban. Oo, kalaban. Di ba? Anong parang kalaban? Ibang ano, halimbawa, sikat yung isang Barbershop. barbershop. Oo, tama. Papasukan ng... Oo. Ah, oo. Meron ganun. Sisirain. Oh, magandang insight Kapag yun, maganda yung review sa mga Oo. page, Di, ako totoo yun. Kasi, pansin mo sa gobyerno nga eh. Di ba yung mga nagrarally, may mga issue dyan na binabayaran daw ng 1,000, bayad di yun, ba? oo. So, ibig sabihin, hindi malabo din sa mga ganyang malalaking Lahat kumpanya. yan. Kasi isipin mo nga naman, kunyari, bata, bigyan mo lang ng maganda yun kumbaga pwedeng agenda rin pala yun Kunyari, bata, bigyan mo, bigyan kita 10,000, siraan mo yan. Di ba? meron naman talaga, racket nga talaga. Oo, pwede. Ano, makalibre lang ng gupit. Sir, Oo. burahin mo yan. Pwede rin. Yung panahon namin, walang mga social media. Sa totoo lang, kapag makulit ang customer, binabato ka. Oo. Kapag di walang, parang tipong Bastos. walang respeto sa amin. Oo, bastos. Kapag medyo nire-respeto ka, ay, nako, maniwala ka, halos gusto na namin talagang ano talaga. Ikaw, Ibon, naniniwala ka ba na mas malambot na yung bagong, ito, mga batang generation ngayon, kumpara dati? Mas, Mas malambot na. Mas kumbaga mas malambot yung puso. ay, hindi. Hindi? Mas matapang? Yung, Ang example ganito. Parang, kumbaga, onting masabihan mo lang ng masakit na salita, sobrang madamdamin na. Di ba dati tayo, palo, gano'n. masakit na salita, Hindi kaya. hindi kaya. Ba't hindi bully namin nun? Bully. Bully, ubaga, sa katyawan, sa mga trabaho. Kasi mas masarap nga yung makasama mo sa trabaho, masakit magsalita. Kasi doon ka matututo. Siguro gawa ng social media, no? Pag sinabi ng isang tao na ganito, ganyan, ito na yung paniniwalaan. Gusto ko yung mga prangkang tao. Totoo. Iba pa rin pag prangka. Pag diretso magsalita. Parang ikaw. Oo, di ba? Kita mo ako? Yeah, Kita mo ako sa live. Straight to the point. Ako kasi parang naniniwala ako na nakikita niya kasi ako, napapanood niya ako pag live. Pag nagbebenta ako, hindi ako yung, alam mo yung pagpupunta ng SM Ibo, sabihin sa'yo, maganda to. Ito, bilhin mo to. Ganito. Hindi ako ganun eh. Kasi naniniwala ako na kapag hindi ikaw yung market ko, pag hindi, alam mo yun, may stress pa ako makipagplastikan sa isang taong, alam mo yun? Hindi mo masabi yung gusto mo eh. Oo. Doon na ako parang hindi mo mapiplease lahat. Basta ang importante, maging ikaw. Kung yung ka eh. Yes. Meron, alam mo ba sa panahon ngayon, Ibo, sa social media, kahit baldog ka, kahit yung ka talaga, pwede ka sumikat eh. Basta dire-diretso kang mag-video, dire-diretso kang mag-post, dire-diretso kang gumawa ng content. Pwede ka sumikat eh. Pwede ka magkaroon ng 1 million followers sa panahon ngayon, kahit baldog ka. Meron talaga. Ganun na. Oo, kumbaga, hindi na siya yung parang dati na basta sikat ka o... Ngayon hindi. Kahit sino na lang, pwede na. Basta sipagan mo lang. Yan ako, naniniwala ako na maging ikaw lang, ikaw. Hindi mo kailangan pekein. Kasi mas matrabaho pa yun, di ba? Pepekein mo yung sarili mo sa harap ng camera. Tapos i-maintain mo yun. Pag nakita ka sa totoong buhay, iba. Pangit. Oo. Hindi yung medyo ganun pala yung ugali niya, ayoko sa kanya. Hindi ka na niya susundan, hindi ka niya natitignan. Natatawa tuloy ako kapag eh. Di ba? Minsan, parang ayaw na ako makita eh. Paano ayaw makita? Kapag yung tipong, alam mo, magkakainuman, kwentuhan. Parang nangingilag na tuloy. Nangingilag na. Kasi medyo, kapag yung, medyo, magsalita rin. Oo.
Matalas Hindi naman para mapag-away. Prangka lang. Prangka lang na, Totoo lang. Kumbaga, no. yung malaman mo mali yung ginawa mo. Oo. Kaya ako nga, tumatanggap ng masakit na salita. Kasi para sa akin yun. Ako din. Totoo din yun. Agree ako dun. Kaya meron akong bukod yung meron akong kababata, meron akong mga bagong kaibigan, parang naging best friend. Nagulat nga ako eh. One time na, bibisita ako sa kanila. Papakala, best friend nila, ni ano yan. Nagulat ako, ibig sabihin, kinukwento ako. Kala ko, natural lang yung pagkakaibigan namin. Nagkakilala lang kami sa trabaho. Ngayon, nagulat ako. Doon, papakilala ako ng partner niya. Best friend ni, ni ganito. Ibig sabihin, kinukwento niya ako na, ibig sabihin, may kinukwento rin siya na, maganda na, Dili mo best friend. Ang tingin na lang namin, magkatrabaho, magkaparangka lang magsalita. Ganun lang. Yeah. Alam mo, naniniwala pa nga ako na minsan yung mga tao, no, na hindi naman lahat, pero yung mga taong maingat sa salita, yung may mga yung choice of words nila, ingat, yung pigil, sila pa yung mas nakakatakot na tao eh. Mas nakakatakot mas delikado yung mas mga ganun. Yun ang tamang word na hinahanap ko. Mas delikado. Kasi parang di mo alam ano plano. Hindi siya ka-defensive eh. Kasi isipin mo hindi ako magsasalita ng ganito kasi dapat ganito lang yung tingin niya sa akin. Dapat ganito. Minsan hindi lahat. Hindi ko yan. Pero may mga taong ganyan na talagang sneaky, yung talagang pailalim ang tira. So, di ba? Nakakatakot yun. Mas nakakatakot. Oo. Nakakala mo, hindi nga nagsasalita ng ganito, hindi nagaganito. Mas nakakatakot yung tahimik. Oo. Hindi tulad ng vocal, rekta na eh. Oo, alam mo na eh. Alam mo na yung karakas. Ano yung nasa loobin niya, alam mo na eh. Yung hindi nagsasalita, ano kaya plano na to? Yun. Malimitan, meron na akong marami na kilalang ganyan. Malihim, pas takot ako doon sa malihim. Hindi mo masabi. Paidor, para sa akin. Oo, may mga ganun. Kaya kayo mga boss, ingat kayo sa mga ganun. Ingat kayo. Hindi ko sinasabing maging prangka kayo at maging matalas kayo magsalita. Kasi hindi naman yan inaaral eh. Hindi yan mapepeke eh. Kung sino kayong ka. Pero, ayun lang. Wag lang din yung sobrang... Sino mo para mapagtalo naman. Oo, tsaka wag yung sinusugarcoat mo or pinipigilan mo yung sarili mo magsalita. Hindi sa pangit na paraan, pero ipakita mo din kung sino ka. Mahirap kasi yung yung halos di ka na mabasa. Medyo, pag di ka na babasa, basa ka eh. Gets mo? Yeah. Para alam din nila, hanggang saan limit din nila. No? Parang, oops, iba plano na ito ah. Yeah. Ano pa ba? Ikaw, Ibo, meron ka bang gustong ikwento? Ano bang pwede ko pang maitanong? Paano ka nagsimula? Yun na. Ito, ilang taon ka na? Tingin mo lang, ilang taon ka nang nagugupit? Yan. Yun nga, yung 98 to 99, umawak na akong gunting. So, 19. Ano lang yan, parang tropa-tropa. Pagkakaklase ko, kababata ko. Tapos yung namasukan na ako, 2000. Magti-30 years ka na. Hindi naman, 26. Oo. Ako ngayon, 26. Kasi namasukan ako, doon ko sinisimulan bilang 2000. 2000 na? Okay. Kasi doon ako nag-start na magupit. Okay. So magti-30 ka na sa 2030. Hindi naman 30, 25 lang. 26. Hindi sa 2030 nga. 2000 edad? eh. Hindi. Sa gupit, number ng gupit. Number of years. 2000. Tapos 2010, 2020, 2030. 2030. 30 years ka na nung nagugupit. 2000 ka, di ba? 2026 pa lang ngayon. Kaya nga, sa 2030 nga. Sa 2030. Oo, 2030 years. Ewan ko, magugupit pa ako noon. Hindi mo pa alam. Oo. Baka manager ka na ng isang pagupitan nun. Ewan ko lang. Sana noon pa. Di ba? Hindi. Wala yun. Alam mo ba, yung timing, yan eh, minsan hindi mo masabi. Diba, minsan hindi ka pa nilalagay sa isang posisyon kasi baka hindi ka pa para doon sa moment na yun. Baka kailangan may makilala ka pang tao, baka kailangan meron ka pang, alam mo yun? Tiwala pa talaga, no? Meron pa. Hindi pa siya, ganun talaga minsan eh. Hindi siya agad binibigay ng maaga. Yung timing lahat. Kumbaga, may pag-asa pa. Bakit mo nasabing baka sa 2030 hindi ka nagugupit? Kung hindi ka na nagugupit, anong gusto mong gawin? Yan. Yun ang magandang tanong. Ayun, hindi ko alam ang sagot. Hindi mo alam ang sagot doon?
Hindi, siyempre may iba naman yung work ko. Siyempre sa loob naman ng buong kabataan ko, trabaho. Hmm. Halos kulang ako sa laro. Ah. Kasi yung parang 7 to 9, talagang racket na namin mag ano eh. Yung sa loob-looban, hanggang ngayon, meron pa rin gumagawa. Hmm. Hanggang ngayon, wala, namulat ako, puro trabaho. Puro racket, no? Oo. Kaya, ibang trabaho ulit. Hmm. Na, simula 2000 hanggang ngayon, gupit. Gulat ako. Pantay may tinanong sa akin, Hmm. kamusta? Ah. Sabi ng pagbarbero mo, doon ako napaisip ko, nga pala, di ko na namalaya pala. Ano na pala ako, 25. 25. Oh, yung panahon na yun, yung Ah. may nakausap ako. Ah. Sa loob ng 25, kinamusta ako. Hmm. Siya lang yung mismong interview na parang gano'n na, ano ba naging, ano mo? Gano'n ba? Mm. Eto, Ibo. Since ako, alam ko matagal na ako sa yung nagpapagupit. 2021 pa. Hmm. Tatanungin kita, sino pa yung ibang mga matatagal sa'yo? Like, ilang years? Meron ka bang ginugupitan hanggang ngayon na hawak ko pa rin na, kunyari, 10 years na? Wala pa ako Yan. sa mga pinasukan ko. Ginugupitan mo pa rin sila ngayon? Mm. Ilang taon na yun? Ilang taon na yung serbisyong... Kung ako, ilan na ba ako ngayon? 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magsi 6 years na ako, Ibo. Mm. Magsi 6 years na ako. O, ikaw? Yun, yung taong yun. Iba, meron ng 10, 15. Minsan kapag di busy, kukuha ko. Year, ano pa yun? 2004. 2004. Minsan, naisa-service ako kapag yung may time siya, may time ako, ganun. Mm. Nagkakahulihan kami ng schedule. Ah. Yun. Yung mga, regular. Pero naman, naman. Kasi ayoko naman sabihin nila na dati, sa ko nagpapagat, gumupit ka lang dyan, kinalimutan mo na kami. Mm. Ayun ba, sabi ko, naging part din kasi sila ng buhay ko. Mm. Yung wala sila nun, halimbawa, wala pa ako sa, yung mga mamali ng shop. Kung wala sila nun, paano yun? Diba? Kung kakalimutan mo yung pinagmulan mo din. Mm. Ano lang yun, dati lang, ano yun eh, nakilala ko gupitan 40. Anong 40? 40 pesos ang gupitan nun. Oh. Ay, ito yung mga sa bahay-bahay lang. Hindi. Hindi, shop na yun, aircon na yun. Aircon Kasi na yan. dati, ayun na yung pinaka-class nun, 50 eh. Yun na yung class dun eh. Tapos pinaka-high din talaga, mga 100. Mall, 100. 100, Mga 200, 150. 150. Oh, yan talaga. Mga David Salon, mga ganyan yan, mga 2,000. Mga year 2000 yun. Hanggang 2005 pababa, mga ganun. Mm. O kapag alam nila, adjust din sila. Gulat nga ako. Ano yung boss? Sinundan din ako eh. Ano sinundan? Sinundan ka doon? Pumasok ako sa mall. Talaga? Oo, sabi Ayos, ko, yung lahat kasi ng customer ko, sinasabihan ko yung mga kasama ko na ganito gupit niya na. Di rin na kukuha. Sabi ko, simple lang. Galing yun. Sinundan ako sa mall. Hanggang dito, hanggang sabi nga, service na lang, kuya. Yun. Yeah. Kung namalayan nga rin. Iba-iba kasi to si Ibo, iba makisama. Alam mo yun? Iba makisama. Kaya ano pala, itong gupit ko na mga yun, basta sabi ko sa kanya, basta gupit matapang, ikaw na bahala. I mean yung gupit lalaki na medyo, alam mo yun? Kasi yung mga gupit ko, ano bang tawag sa gupit ko kung masabi mo dun, Ibo? Para siyang ano no? Medyo mapormang bagets, parang ganun. Hindi siya yung lalaking, kasi pag sinabing lalaking matapang, parang medyo ganito ba? Medyo tas-tas. Medyo tas-tas ng ano. Yan. Gupit matapang, parang di halata, no? Oo, gupit matapang. Parang di halatang under, no? Oo. Di ba? Hindi ako under. Ay, di ba? Hindi ako under.
Tsaka Respeto lang. hindi, tsaka mali yun. Kayo mga nanonood nito, pangit yun ha. Oo. Alam mo ba, ang lalaki dapat hindi rin dapat ina-under ang babae. Pero ang Oo. punto, dapat ang lalaki, hindi yan ina-under. Mali yun eh. Alam mo ba yun? Alam mo bang napakahirap ng role? Para sa akin, napakahirap ng role ng pagiging isang lalaki. Yun, no? Isipin mo, nagpo-provide ka, role mong maging provider. Ikaw yung alpha, ikaw yung masculine ng bahay. Tapos under ka, so hindi ka lalaki. Babae ka. Para kang pag sinabi kang under, babae ka ng bahay mo. Parang babae ka ng babae mo. Oo. So, ang tingin ko, yun yung mali kapag parang may mga lalaking under. Pag sinabing under, yun, mali ding under mo yung babae mali din yun. Kumbaga, kaya respetuhin mo rin. oo, respetuhin mo din. Pero ang punto, pag ang lalaki, ikaw ang kinocommand ng babae mo, ng asawa mo, para sa akin medyo tagilid ako doon. Kasi syempre, lalaki ka eh. Di ba? I mean, mahirap din yung responsibilidad mo. Di ba? So, yun ang tingin ko doon. Ayun, so tapos na tayo sa Gedli. Dito na tayo sa gunting-gunting part sa taas. Actually, gusto ko pa-basket o kalbo, kaso nga lang parang sabi ko. Yeah. Tama na yung gusto yung gilid. Oo, perfect na yan. Yeah. Mhm. Uno medya to. Wala naman akong Dos. reklamo talaga eh. Oo. Wala akong reklamo talaga kay Ibon. Napakalupit na ito maggupit eh. Ikaw na bahala. Basta, gupit. Ikakalupit ko. Gupit matapang. Kahit yan taas, ikaw na bahala. Yung tingin mong, kahit hindi mo sundin yung normal na buhok ko talaga, ikaw bahala kung anong babagay dyan. Kung bagay ba na sobrang ikli ng bangs, ikaw bahala. Ikaw ba, ibibigay ko sa iyo yung power. Bibigay ko sa iyo yung power. Pagtripan mo ko. Gusto mo, tumayo ka dito sa harap ko eh. Hindi, tumayo ka, tapos tignan mo lang ba na parang, sige nga, analyze kita dyan, anong bagay sa'yo. Naano ko naman na yan. Alam mo na? Oo. Ikaw bahala kung magiging parang... Nakuha ko yung... actually, meron niya akong ipapakita ko sa yung Sige lang, tuloy mo lang yan. Ipapakita ko sa yung... Tuwan-tuwa ako. Pero AI ito eh. Sabi ko, hindi na ito nakuha yung Kasi sa tenga ko talaga, bawal sa akin yung sobrang, zero, yung zero, lilitaw eh. Actually, meron nga si Belo, tinignan ko. Alam mo si Belo? Yung parang paretoke-retoke. Alam mo ba nare-retoke pala ang ang tenga? Retoke rin? Oo, galing nga. Hindi ko lang na-check. Naiga ganon? Oo. Naiga ganon. Oh. Nagulat nga ako kasi parang si Belo pala, di ba lahat yan sa babae, lahat ng pampapogi. Gusto mo sa mukha lang? Sa mukha. Or, hindi, balakang, dede. Ay, ganon? Hindi, alam ko, di ba, Belo, yun na yung lahat. Oh. Alam ko kasi ilong, papagandahin yung ilong, yung kilay. Pati nga pala body, do? Oo, body. Kaya nagulat, yung baba, di ba, basta lahat. Nagulat ako nung tinignan ko yung online, kasi parang, parang si Mrs. gustong magpagawa ng ilong, parang ganun. Ngayon, ako naman, sabi ko, parang, sige, tignan natin magkano ba presyo dyan kasi wala naman kami idea sa mga ganun eh. Ngayon, tinignan ko, pagtingin ko sa website, meron sa tenga mo, papagandahin yung tenga mo. Kung medyo sablay yung tenga mo. Eto, tignan mo to, AI AI yan. Di ba yan? Pinicturean ko yan yung buhok ko nun. Di ba? Tapos, pina-AI ko, sabi ko, gawin mong basket. 16 guard ata. Tignan mo. Pero yung tenga ko kasi, hindi niya masyadong nakuha na, kasi natatakpan, di ba? Kaya hindi niya kuha yung gupit mong maganda. Pag nagpicture ako, hindi siya umaangat, di ba? Kasi natatago eh. Ayun yung parang ganda ng pagkakapal niya. Ngayon dito, pina-AI ko. Tignan mo. Pero feeling ko, lulutang to eh. Wag lang masyadong malipis talaga dito sa gilid. Oo, sakto lang. Gawin mo kayang ganito, tingin mo. Hindi, 16 yun. Ano to? Pero ang kapal nito eh. 8 yan. 8. Ay, hindi, ang 16 talaga nga ba? So ano to, 8? Hindi, parang sa is pa nga yan eh. Sa is? Manipis kasi hibla ko eh. Dapat ata sa parang nilabasan yan sa is, hindi Pero bagay sa akin, no? Bagay, no? Oo. Kasi ang ganda ng ito yung naganda dyan eh. Yung wide, sobrang wide na ito. No, may 8 ka ba dyan? Wala. Wala. O sige na, okay lang, wag na. O sa is, wala. Dinala ko lang yung wag na, next time na lang. Oo, sige lang, next time na lang. Subukan mo muna to. Oo, subukan mo muna yung mo gagawin mo. Actually, pwede namang maikling parang ganun na rin eh, no? Parang ganun. Sige, ikaw, diskarte mo. Tapos nung nakita ko yun, sabi ko, pwede pa natin mahaba. Mahabang ganun? Maiksi yun. O sige nga, gawin mo nga ako mas mahaba pang ganun. Gagawin mong wide din na ganun yung ko? Kaya yun. Eto, to.
Gagawin mong ganito ngayon? Kasi para sabi ko, pagtripa mo ako ngayon. Ito, kaya mong paganyan yan, yung Kaso maluwang wala talaga. tayong guide na hawak ngayon yan. Ay, oo nga, no. O sige, wag na. Ikaw na bahala. Basta, lupitan mo. Ikaw na bahala. Meron kasi akong in-AI. Ano siya eh. Tinry ko yung ano. Ano pa to? Anong date ko ginawa to? Tingnan natin. May 7 pa ako nagbabala. Kasi nga, pag May, mainit. Oo. Sabi ko, try ko nga ang kalbo. Kasi mainitin talaga ako. Kaya kuryente namin, grabe. I mean, Lakas ng aircon. Mag-apon ba yung aircon mo? kasi iniisip ko naman parang tindahan na to. Alam mo yung kunwari, meron kang commercial space na barbershop na simula umaga hanggang hapon. Tinitreat ko naman na gano'n na rin tong bahay na to, di ba? Parang negosyo ba siya? Hindi. Okay So, naman kaya yan. parang Pasok kahit... sa negosyo. Oo, pasok sa negosyo. Kahit magdamag yan dyan. Pasok sa negosyo. Oo, hindi naman siya parang bahay lang na hindi mo Hindi siya pinapakain. yung bisyo na, Oo. na ano. Oo. So, kunyari, umaga, nagpapak ka ng damit, nagtatrabaho ka. Siyempre, aircon ka. Trabaho yun eh. Di ba? Gano'n ko naman siya tinitignan. Sisend ko na nga sa'yo to. Gagawin mo to sa akin sa susunod na gupit ko. Aralin mo to, Ibo ah. Gusto ko ganito na ganito. Send ko sa'yo to. Aralin mong hindi lilitaw yung Pwede yan. tenga ko. Mixi nga yan eh. Kasi yung una kong buzz cut, hindi masabi kong nagustuhan ko kasi ang init-init nun. Pag May talaga, talaga ako. Ang init-init nun. Nagustuhan ko rin siya. Pero masabi ko yung basket ko nun, litaw yung tenga ko. Kasi unang gupit ko kay Ibo yun, hindi niya naman talaga sobrang haba ng buhok. Hindi niya rin naman napansin yung korte ng tenga ko na sobrang pabukangkang siya. Saka di pa tayo masyado Oo, hindi namin First meet pa lang natin. First meet. Oo, kaya hindi pa kaming talaga Hindi pa nagkahulihan. Hindi pa nagkahulihan. Kala ko, gusto lang niya magpa-ex. Oo. Na hindi saka importante rin talaga 'yon. Hindi kasalanan ng barbero 'yun, no? Kapag hindi mo na-explain o hindi niya nakita talaga ng detalyado yung Para kumbaga features mo. Kumbaga sa laban, pakiramdaman. Sinong malakas. Oo, pakiramdaman pa lang. Hindi pa siya Baka magaling to ha. Oo. Marunong din yata to ha. Hindi, pero nagustuhan ko yung nung una pa lang yun, kahit hindi ko ganun, hindi niya naman kasalanan. Maganda yung gupit na gupit talaga. Hindi lang siya bagay ka sa akin kasi yung tenga ko nga, kumbaga katawan ko na yung may kasalanan nun. Pero siya sa mga matatalinong barbero, wala yun sa tenga mo. Kasi ito, yung normal kong gupit, hindi naman siya nalalabas eh. Kasi natatago ni Ibo eh. Yun yung Ngayon naman, wala naman akong pake. Basta gusto ko malinis, magaan. Meron kasi yung nagre-request, hindi pwede kitang-kita yung mukha ko. Oo, merong naman talagang, hindi mo rin naman sila masisi. Kasi for example, bilog na bilog yung mukha mo, sabay mag-basket ka. Ayoko. Hindi basket, patay ka dun sa basket kasi lalabas yung mukha mo. Ako din, ayoko nung malipis lagi gupit ko. Gilid? Kahit doon pa, oo. Oo, yung gilid. Kasi depende sa mukha mo talaga yun eh. Walang pangit na mukha, naniniwala ko. Siya, depende talaga paano mo siya i-stylean. Kumbaga, kunyari ako, ito, ganito yung sistema ng tenga. Kung magpagupit ako sa talagang walang alam na barbero, yung mga 35 pesos ngayon na 50, hindi nila alam kung paano itatago yan, sigurado ako. Basta sa kanila, gawin nila yung 2x3, gawin nila yung ganito. Hindi nila ito dapat sa'yo. Dapat ang guard na gagamitin mo, 3, 4, wag kang mag-1, 2 kasi papangit yan. So, kung hindi mo nasabi yun at hindi mo alam yun, pero meron din na magagaling din ngayon. Meron, madami. Meron. Madami. Pero yun nga, hindi sila yung tinutukoy ko. Di ba? Kasi meron talagang mga possible pa lang na hindi meron pa nila nga ako kilala. Sabi ko, sayang. Yung nag-resign ako sa pinapasukan ko. Wag na natin sabihin. Oo. Sabi ko, doon ka pre. Para naman mag-upgrade naman siya ng buong buhay niya doon din eh. Doon siya natuto. Doon siya nagkapamilya. Sabi ko, di ko rin masisi eh. Siguro natatakot na baka walang Yeah. Sugal din kasi yun eh, no? Oo. Sugal. Una, eto, gaano kahirap, Ibo, pag bagong pasok ka sa bagong pasok ka sa isang barberya. Siyempre, wala ka pang market. Nung wala ka pang market, di ka pa... Kasi tulad nga ng sabi ko, parang ako ngayon, di ba, bumabalik-balik ako kay Ibo kasi kilala ko na siya. Ngayon, pag lumipat ka sa isang bagong barberya, malamang lahat ng old customer, meron ng gustong balikan yan. So, paano mo i-handle yun? Magtatanim ka talaga? Ng magandang tanim. Para umani ka ng maganda. Okay. Hindi pwede yung... Gusto mo malakas agad? Wala. Kapag yung mahilig mag-ani,
mag-ani ka agad. Wala. Wala. Mm. Di tumatagal yun. Ayun, importante mga boss, no? So, pwede mo ma-applyan sa kahit na anong aspeto ng buhay na maging patient ka, maging matyaga. Hindi pwedeng pag may gusto ka, ora-orada. Hindi, pag ano mo, paghirapan mo, di ba, Ibo? Pagtyagaan mo, pag magsimula ka sa wag kang Wala naman nagsimula na... magaling agad. Kung meron man, tsamba yun, or swerte, or hindi ganun kadlaki yung natutunan mo sa buhay. 'Di ba? Iba pa rin yung learnings ng talagang nagdaan ka sa proseso. Yeah. Ayos. Daming Alam mo yung mga gantong Ibo, yung mga gantong pinapanood nila. Masarap to habang yung mga kunyari pang patulog, papakinggan mo lang siya, o kaya habang kumakain. Ganun mo siya papanoorin niya yung pag oras na ng relaxation mo. Gusto mo lang may nagkukentuhan dyan sa gilid ng tenga mo. Di ba? Ang galing ng mga ngayon. Yung mga bagong barbero, yung mga nag-abroad, yung mga... Oo, kinukuha pa, no? Nagbablog din. Magaling. Ako, mahihain ako. Mahihain kapag sarili mo talaga, no? Yung mga ganito, basic lang, para lang tayo nagkukwentuhan Pero yung hahawakan ng camera, nahiya. Pero para sa iba, malakas ang loob ko. Pero para sa akin, diwag ako. Ayun ang pangit sa akin. Oo. Kumbaga, magaling ako sa iba. Pagdating na sa akin, wala na akong diskarte. Talaga ba? Feeling ko, pag kunyari may mga home service ka, videoan mo. Huwag kang matakot na, ka lang, may cellphone ka naman Lagay yung patong mo lang sa lamesa, bumili ka ng ganyan, tripod na, meron naman Shopee yan. Ngayon, upload mo lang diretso, huwag mo nang i-edit o basta i-upload mo lang. Try mo lang. Sabihin, uy, okay to si Ibo sarap kakwentuhan Di ba? Kasi parang nanonood lang sila ng Alam ng iba yan. Ha? Alam mo yan, yung iba. Mga ginupit ako, yung mga sineservice ako. Ako nagsiservice ako day off ko di oras ng Oo, day off lagi. Huwag niyo muna pagsalitain sa Ibo seryoso siya baka bumengkong yung gupit. Yan. Seryoso muna tayo Seryoso dito. muna. Ako lang muna magsasalita. Ang tawag dito, yun, sana nagugustuhan niyo yung mga gantong Actually, lahat nga ng mga gusto kong trip Alam mo yun, kung i-standby ako, may kakwentuhan ako, pag ganito papagupit ako lagi, o makikita niyo si Ibo. Di ba? Pero yan, nyo lang. Ang tawag dito, namnamin nyo yung kwentuhan namin. Tapos kung, Ibo, taga saan ka pala ngayon? Tagig pa rin. Tagig, okay. So si Ibo, taga Tagig. So, buong Metro Manila, kaya niya. Pero syempre, kung taga Tagig, tapos kunyari, Caloocan ka, siguro pwede naman, pero wag mo expect na syempre, yung transpo fee, di ba? Dapat syempre, tas extra pagod fee pa yun. Dahil syempre, ang layo na nun kung gusto mo siya i-testing. Pero malamang kung taga-Tagig, Paranaque, ano pa bang kapitbahay ng Tagig? Pasig. Yan, malapit-lapit, sobrang lapit, sobrang Ortigas, mga mabilis puntahan, Kainta. O basta, PM nyo lang siya sa Facebook niya. Tapos, kontakin nyo lang siya. Yung iba, mga iba ko customer, di ko kinuha. No. Hindi alam, FB ko Oo. Siyempre, respeto rin sa... Oo. Kapag pala, dito niya lang nagagawa yung mga ganito. Pag sa ganito niya, saka sa personal niya. Pero syempre, pag namamasukan ka sa isang barbershop, di mo basta-basta gawin yun Kasi parang syempre, pag nanakaw yun, di ba, ng kliyente, doon na lang sila babalik. Pero ayun, si Ibo, yun, kung ako naman yung magmamarket sa kanya, vlogger ako di ba? O ano magagawa? Tapos pag day off ka lang naman pwede pumunta. So bakit hindi siguro, di ba? Lahat naman tayo gusto lang makapag-provide ng masarap na ulam sa lamesa sa mga pamilya natin. So wala namang bawal yun. Walang pwedeng skill niya to di ba? Bakit malilimitahan? As long as nasa lugar. Which is yun nga, hindi mo sasabihin na sa mga customer mo sa sarili mong, pangalan nun? Barbershop kung saan ka namamasukan na kukunin mo sila. Yun siguro na yung medyo tagilid. Pero pag mga ganito, walang problema yan. Never ko... PM kayo dito kay Ibo. PM kayo kay Ibo.
Mamaya. Pag yung ano lang talaga, yung talagang tipong ako talaga gustong kunin. Okay lang. Tama. Ano na kayang tawag sa gupit ko? Hindi ko nakikita, malayo yung camera eh. Ano bang tawag dyan sa... Anong balak mong gawin sa taas ko, Ibo? Ano, French wrap. French crop? Pero maiksi siya. Okay, sige, sige. Ilagay ko sa side mo. Sige. Kung na bahala sa akin. Kasi medyo maiksi ang kailangan mo yun para makabuelo ka eh. Kaya pala natripan kong wag mag-focus sa buhok na, alam mo yun, na gusto ko yung bagay sa akin. Kasi yung pinakabagay talaga sa akin, yung nakita nyo sa mga dati kong video, ganun talaga yung parang feeling kong bagay sa akin. Pero parang naisip ko kasi ang dami kong mga pinaplano ngayon, ang dami kong mga gagawin. So ayoko masyadong tignan yung sarili ko sa salamin. Di ko sabi hindi magiging maganda yung buhok ko pero parang ayoko lang siyang pag-focusan ng, alam mo yun, ng pagtuunan ng pansin. Gusto kong medyo, wala akong pakialam sa buhok ko ngayon. Parang ganun, kaya gupit matapang lang. Kung pwede nga basket kaso, alam mo yun, si Ibo, wala rin siyang dalang Busy rin. Oo. Meron tayong mga gamit kaso Hindi natin hindi rin namin na pag iniisip ko nga, Ibo, kung sakasakaling lumipat ako, nagpaplano kasi kami, pero matagal pa yun. Siguro mga 2 taon, 3 taon. Sa General Trias, familiar ka ba doon? Cavite? Oo. Malayo yun. Malayo, yun na iniisip Ayun talaga, kailangan talaga yun. Yun ang iniisip. Oras ko talaga, araw ko. Araw talaga yun. Pero syempre, pati rate ni Ibo. Tangina. Syempre, kailangan kong yun. Kailangan kong sabayan Masaya yun. ako doon Ano ba na yun? Ha? End goal? Oo, sakali, lupa. Pero matagal pa, mga 2 taon, 3 taon. Pero lupa pa lang yun wala pang bahay yun. Lupa lang yun. Matagal pa, hindi lang siguro ganung taon. At least, Pero yung plano. meron na. Kasi alam mo naman upa dito, Ibo. Medyo pang matigas na ulo. Masaya ako dyan. Oo, salamat. Naisip ko lang, iba talaga pala pag may bata ka na medyo kailangan mong... Ito kasi, talaga to? Lifestyle Lifestyle, walang pakialam sa pera. Ganun yung ganun yung masasabi kong itong inuupa namin. Parang siya, afford mo siya, pero kung iisipin mo, aminin ko mga boss na hindi siya pagmayabang. Sabi ko nga sa inyo, prangka at totoo lang. Yung lifestyle ng upa namin dito, hindi nasa punto ako na hindi ako nasasaktan. Okay lang kahit ganyan yung presyo niya. Pero hindi siya smart. Hindi naman tayo anak ni Pacquiao, hindi naman tayo, alam mo 'yun, kumbaga hindi tayo madaming sobra. 'Di ba? Pero Kumbaga, sayang din yung binabayad mo rin sa upa. yun. Yung binabayad mo sa upa, pwede mo na naiulog. Yun yung motibo na parang binata to na parang pag sumablay ako, okay lang. Pwede naman ako magtiyaga sa mas maliit Parang ganun, pag ganito sumablay ako. Ngayon may bata na ako hindi na pwede sumablay. Umupa ka ng 15 o 20 years. Meron ka na. Oo. Sabi ko, hindi na pwede sumablay. May may batang kailangan mo. Saka madali ngayon, maganda. Di kagaya nung kami noon, pahirapan makakuha noon Ngayon, paluwagan ang kuha ngayon. Si Ibo, may mga lupain na rin to sa mga lupa mo, Ibo? Sa nang mo, may lupa? Baka na tayo. Baka ma-check. Hindi, meron tayo. Hindi, may lupa yan si Ibo. Meron. Kaya malupit ang Hindi alam ng ko, iba. Hindi alam ng iba? Ibang kabit? Hindi. Joke lang. Di ko kasi Sa asawa ni Ibo, kung mapanood mo to, pare. Hindi, alam yan. Joke lang. Hindi naman kasi kami mag-asawa na kung anong meron kami. Kailangan i-post yung bida. Hindi. Meron na kami na pundar ng asawa ko. That's good. Kasi balang araw, masarap yan, patayuan, or alam mo yun, yung, pahingahan, relax ka. Oo. Yun ang, ako naniniwala ako, Ibo, ang buhay talaga natin, hindi siya umiikot sa material Hindi siya umiikot sa material na bagay. Parang, ang tunay na mayaman, yung peaceful yung utak mo. Para sa akin, yun siya peaceful yung utak mo. 'Di ba? Meron nga akong nagupitan ko noon. Mayaman.
kilalang tao. Mm. Malungkot, sabi ko, sir, kilala kayo, mayaman kayo. Sabi ko, di mo mayaman siya, nainggit pa sa amin. Mm. Sabi ko, ba't pa kayo maingit? May driver ka, bodyguard mo yung driver, tapos may bodyguard ka pa rin personal mo. Tingin mo, masaya ka dyan. Di ka malaya dyan, sabi niya. Mm. Kasi Ibo, ganito yan. Baka possible na sinasabi niya yun, oo, malaki pasok ng pera sa kanya. Pero, malaki na din yung binabaya. Isipin mo, may bodyguard, nabanggit mo, may driver. Yung pa lang yun may renta pa siya sa negosyo siguro niya kung nagnenegosyo siya. Merong mataas yung lumalabas din na pera. Yun yung sinasabi ko sa'yo na, okay, etong lote na to, kayang bayaran, hindi siya masakit. Kasi nga, may pumapasok na mas malaking pera kumpara sa binabayaran na to, di ba? Pero, once na matigil yun, kakainin ka ng lifestyle mo. Kaya sabi niya, ngayon, para ako, hindi rin naman ako malaya eh. Di ba? Kasi, sa laki niyang bayarin na yan, kapag hindi ka gumalaw, di ba? Wala ka. So, iba pa rin talaga. Oo, kaya iba pa rin talaga yun yung pagiging malaya, ibang klase yun. Masarap na. Hindi, ang ibig ko sabihin, mayaman naman sila na may kilala. Mm. Hindi nila nagagawa yung Gusto natural na, kagaya natin. Oo. Lagi nag-iingat sila eh. Tayo. Oo. May bodyguard ka na, no? Oh. Isipin mo, may ganun ka na. Ibig sabihin, parang, high value target ka. Kumbaga, iniisip ka na more than... Hindi ka safe. Oo. Hindi sila safe. Kasi naniniwala ako na ang high value target na mga ganyan na nagbabodyguard, sa bangko nila, malabo 1 milyon. Barya sa kanila yun. Malamang nasa 10 million pataas ang pera niyan. Kung magpapabodyguard ka, ganun ang value mo. Kilalang Oo. Hindi lang sa hindi lang sa pera sa bangko, pwedeng yung relo niya, Rolex na 1 milyon. Kung makalimutan yung di ba? parang nalungkot ako sa kwento niya. Sabi ko, mayaman na kayo, kilala kayo tao Pamangkin siya, dating buong Pilipinas. Malungkot siya. Mapanood man niya to, baka mag-comment yun. Maalala niya ako. Maalala niya. Di ba? Ayos. Ito pala yung pinagkwentuhan ko. Ay, hindi pala pwede mag-comment. Baka mabisto pala. Alam nyo, maganda talaga sa ito lagi namin itong ginagawa ni Ibo. Kaya gusto ko rin siya. Kasi, yung hindi lang gupit yung binabayaran nyo sa mga barbero, maniwala kayo sa akin. Para rin siyang therapy. Na tuwing nagkikita kayo, alam mo yun, parang oops, may kausap ka. Therapy din yun break din yun Break din yun sa mga isipin nyo, di ba? Dapat nga doble bayad nyo. Ginugupitan na kayo, kinakausap pa kayo. May bayad na yung usap, Panis. Bayad yung buka ng bibig ni Ibo. Di ba? Buti nga, wala ako sa Kung emotional ako ngayon, baka may kwento ko naman yung mga mga pinagdaanan mo. Ay, yan ang abangan nyo sa Kwentong Barbero Part 2. Susunod na gupit ko ulit. Meron pa, kulang pa. Kung yung istorya, kahit 10 gupit ko, hindi pa tapos yung istorya Hindi pa tapos yung storya. Ayos. Pa-check, sir. Check. Ay po. Iba ka, Ibo. Dat pala, may video lagi para ang angas Nakikita niyo yung mga video ko sa Facebook. Lahat simula 2021 siya na umawak nun. So, kung naaangasan kayo sa gupit ko, kung hindi rin naman, okay lang naman. Pero kung may naaangasan sa inyo, alam niyo na sino dapat tawagan. So, dahil patapos na tong video na to, dahil ilang minutes na rin to, ang haba na nito. I-end ko na tong video na to. Ibo, thank you ka sa kanila. Salamat sa panonood. Kontakin niyo siya. Ito yung mobile, ito yung, wag na number. Ito yung Facebook niya. Ibo Yasay. I-chat nyo siya dyan, naka-screenshot Ibo dyan. Yasay Cruz, Jr. Okay, so gupit kayo sa kanya, tanongin nyo na lang sa rates, tapos basta taga-tagig siya. So doon nyo na siguro mawiway. Kung basta transpo, syempre, okay, sagutin nyo yung gasolina niya, yung bayaran nyo siya ng tama. Okay? Ako kasi medyo ibang, basta, bayaran nyo siya. Basta kayo na mag-usap. Maraming salamat. Dito na nagtatapos ang Kwentong Barbero. Episode 2 After 2 weeks, every 2 weeks kasi ako nagpagupit kay Ibo. Salamat. Paalam.